Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa bawat isa. Ako po ay si Pastor Alex, isa ho sa mga pastor ho ng Pinnacle Village. At tayo nagpapatuloy po na ating series Beatitude Bliss at ito ho yung pangwalo at pinakahuli po sa waluhong tinatawag nating Beatitudes kabilang po sa Sermon on the Mount. At makikita ho natin sa Matthew chapters 5 to 7. Ilang beses po tuwing linggo ho nababanggit po ng ating pong talakayin po at ang mga topics po ay kakaiba ho sa pamumuhay po ng mga tao ho na hindi po kabilang po sa kaharian ng Panginoong Diyos. We'll see here that living God's way is totally different from living the world's way. Sabi nga ho kadalasan ng mga pastor, it is countercultural. It is an upside-down kingdom. It is a kingdom where Jesus is the king and God is the most important person in the life of a believer or a follower of Jesus Christ. When we give our life to follow Jesus, we begin to see our values, our decisions and priorities, the way that we live our lives suddenly changed. We become different from the way the rest of the world lives. Kaya itong Beatitudes po, simula ho sa una hanggang panghuli at pangwalo ho ngayong araw na ito. Ito po ay hindi ho mga mungkahi po ni Jesus. Ito po ay mga bagay po na kung saan deklarasyon ho na kung sino ho tayo bilang manampalataya kay Kristo. These are the life of Jesus in us being lived through us. Si John Stott po, isang theologian, itong sabi niya, the Sermon on the Mount is the nearest thing to a manifesto o pahayag sa Tagalog po that Jesus ever uttered, for it is His own description, listen well, of what He wanted His followers to be and do. Natapos na naman nakaraan pong linggo ho, ang 7 ho sa mga naunang Beatitudes. Yun ho ang blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, blessed are the meek, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, blessed are the merciful, blessed are the pure in heart. At yung pinakahuli po nakarampung linggo ay blessed are the peacemakers. At ilan ho sa mga napapakinggan ko ho ng mga komento patungkol ho dito, sabi nila, ang hirap naman yan. Mahirap na nga yung sinasabing blessed are the gentle, the meek, or blessed are those who hunger and thirst for righteousness, or blessed are the merciful. Ito pang pinakahuli, blessed are the peacemakers. Alam niyo ba ho itong panghuli siguro ho, medyo mas lalo ho nating kagugulatan po. Sapagkat binilang po ni Jesus na kasama po sa 8 Beatitudes, yung patungkol po sa pag-uusig o sa English ho, persecution, in Matthew 5 verses 10 to 12. Ito ho ay talagang kabaliktaran po ng nakaraan pong mensahe po nung linggo patungkol sa blessed are the peacemakers. But ang ganda lang ho kasapagkat nung nagsimula ho ang ating Beatitudes, blessed are the poor in spirit, naalala niyo yung pangako ho na nakadikit ho doon sa blessed are the poor in spirit? Sinabi ho doon ang pangako po, for theirs is the kingdom of God. At dito po sa panghuli po at pangwalo ho nating Beatitude, yun din po ang pangakong binigay. So makita natin meron pong pagkakapareho. Yung unang Beatitude po at itong panghuli o pangwalo ho. Basahin natin po ang Mateo 5, 10 hanggang 12. Sabi ho doon, pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ang gamit po sa Tagalog po at yung phrase na kaharian ng langit po ay binanggit po sa aklat ng Mateo 33 times. At pagkatapos nito sa verses 11 to 12, tignan niyo ang ginawa ni Jesus, hindi ho nagtapos po sa verse 10. Tinuloy ho niya sa verse 11, verse 12. Sabi nga nila, ang verses 11, 12 are just amplifications or expansion of verse 10. Pinaliwanag ho ni Jesus kung anong kanyang sinasabi sa verse 10. Sa verses 11, 12, ito ho, basahin ko muli. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil kay Kristo. Verse 12, magsaya kayo at magalak. Yan ho, dadaanan ho natin mamaya sapagkat napakahirap unawain ho niyan. Na sinasabi ni Jesus, kapag ikaw inuusig, kinukutya, pinagtatawanan, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Pahintulutan niyo po akong basahin po sa English. Sabi ho ng Mateo o Matthew 5 verses 10 to 12, NIV, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
Verse 11, blessed are you when people insult you, persecute you, falsely say all kinds of evil against you because of me. Again, verse 12, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Yung unang pituhong beatitudes, ang tawag ho doon ay mga inside attitudes that we possess as believers. Ito ang mga description po ng what we do as believers when we live out the first 7. Because Christ is in us. Pero yung pangwalo at panghuli ngayong araw na ito po ay ang reaksyon po ng mundo kapag tayo po ay namumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Sa English po, this is basically how the world reacts. If we are living out the first 7 beatitudes, talagang kakaiba ho tayo. Upside down kingdom ng ating sinasabi. That we will be persecuted for living the beatitudes. Sabi na nga ng ibang pastor, it will be something that people will do to us. Or what we will experience if we live out or fulfill the first 7 beatitudes. Si John MacArthur po, isang pastor, sabi niya, hindi yan ang iba sa unang 7. Yung pangwalong, blessed are the persecuted. Kasi attitude din yan, inner attitude. Ang sabi ho ni John MacArthur po, isang pastor sa Amerika, it is an attitude of a willingness to be persecuted. May isang pastor, sabi nga niya, may mga ilang dahilan o some reasons why we cannot ignore this paradox. Hindi natin pwedeng isang tabi at hindi pag-usapan. Andun po, binanggit po ni Jesus Ilan ho sa mga paliwanag po ng isang pastor is the last beatitude and serves as a test of all the others. It's the longest one because it is the hardest to embrace. It's the only beatitude with a command, rejoice and be glad. It's a double beatitude, the only one repeated twice kasi 2 beses, verse 10, verse 11. Kumbaga sa isang persecuted, okay, kumbaga hashtag, blessed twice. Pwede ba yun? So it's a double beatitude, the only one repeated twice. These are no separate beatitudes. It is just one with 2 blessings. Si Dale Johnson po, isa pong author po ng librong The Beatitudes. Sabi niya, inulit ni Jesus to. Siguro dahil naramdaman ni Jesus, pagka naging totoo sa kanya, na siya po ay inusig ho nung siya hinabubuhay dito sa mundo. O ito po ay isang mensahe po na hindi ho magandang pakinggan. Imagine ho maglagay ka ho ng isang magnet po na pwede mong ilagay po sa iyong ref. At nakalagay dyan, blessed are the persecuted. Ewan ko, ilan sa inyo ho, first time yung napakinggan po na meron po nakalagay po sa Biblia kasama sa Beatitude na sinasabi ni Jesus, blessed are the persecuted. Dito makita rin ho natin sa verse 10, ang sabi ho ni Jesus, blessed are those. Maya-maya ginawa niyang very personal. Blessed are you. Maganda rin siguro ho na atin pong ibigay po ano po ang definition po ng salitang persecution. Webster Dictionary po ang kanyang definition ng persecution po ay ito po, to harass or to punish in a manner designed to endure, to grieve, or afflict. But tinignan niyo po ang Biblia ho, ang Greek word po ng persecution po ay ang salita pong dioko, D-I-O-K-O. It refers to harassment that arises due to a person's belief. So dito makita ho natin po, ng pag-uusig o ang salitang persecution po is something that we will all experience because we follow Jesus, because of righteousness. And is common to everyone who are followers of Jesus. It is a reality for the followers of Jesus. Even Paul, nung nagbibili na ho siya kay Timothy ho, at anong sabi niya po sa 2 Timothy o pangalawang Timoteo 3:12? Ang sabi ho ni Pablo, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus, ay anong sabi doon? Daranas na mga pag-uusig. Hindi ibig sabihin po, palagi kang uusigin, na araw-araw walang katapusan. Hindi sinasabi na lahat ng ginagawa mo, uusigin ka o you will be persecuted all the time in everything that you do. Ang iba hong pag-uusig ay dahil na lang po will live in a broken world, a sinful world. But generally, ito po ay isang katotohanan po sa lahat po namang sumusunod kay Kristo Jesus.
And for those who delight in pursuing righteousness and are determined to live godly lives in Jesus Christ, si Rick Warren po, ang ganda ho ng kanyang sinabi ho dito sa isa kanyang nabanggit na sermon. If nobody has criticized you for your faith, it means you don't have faith. At pagkatapos ho nito, si Jesus po, binigay po yung tatlong klase pong persecution. Mabilis lang po at basahin ko muna uli sa Tagalog po. Mateo 5:11. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. So ang una pong klase ho ng persecution, ang tawag ho doon na sinabi ho ng Biblia, yung mga nilalait. Those who are reviled and insulted. At yun po sa Ingles, kung bibigyan ko po ng definition po yung word na revile, nilalait sa Tagalog, to chide, to taunt, to defame, or to mock you. It often takes the form of verbal abuse and insulting language. Si John MacArthur naman po, isang pastor ho sa Amerika, sabi, it is to throw something in your face is what it is. It's to abuse somebody with vile, vicious, mocking words. Mga Jesus freaks naman kayo eh. Mga born agains naman kayo eh. Alam niyo yung lahat ng pwedeng sabihin po na nakakasakit ho sa atin. That's essentially what it means. So we not only are going to be chased out of the groups we used to be in, we will be ostracized from the activities that we used to be a part of. But yung pangalawang klase ng persecution, yung sinatawag pong persecuted na sa Ingles o inuusig. Sa Ingles po, ang kanya pong definition, to chase away, to pursue with hostile intent, to be hunted down as an animal. Ito po, it involves physical attacks. At naranasan po ni Stephen yan sa Book of Acts. But ang pangatlong klase ng persecution po, yung sa Tagalog po, pinaparatangan ka ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Pwede siguro kasama ho dito yung false accusations. Again, yung word na lies and misrepresentations, like Christians are bigots. Christians are extremist, homophobic, unintelligent, and hateful. Ang daming pwede hong sabihin patungkol sa atin po bilang mga manampalataya, kabilang po sa isang local church. I have to admit that some groups exhibit those kinds of things na hindi nakatutulong po sa atin at masakit ho yun. But marami po sa atin po, dahil po sa ginagawa ho ng mga ibang churches, na masasabi ng ating maliho ang kanilang mga ginagawa. Very hateful, homophobic, extremist. Tayo apektado. Dahil sa generally, yun ho ang tingin ho nila sa atin. Kaya hindi tayo respetado. Kaya ho tayo nagkakaroon po ng persecution. We are being rejected, despised, and canceled. But atin ho sigurong daanin po ang tatlong napaka-importanting puntos po ngayong araw nito. Sapagkat ito ho yung pagtatapos ng ating sering, Beatitude Bliss. At ano ba ang mga dahilan po ng ating pong persecution? Pag binasa uli natin pong Mateo 5:10, ang sabi ho doon, pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pansinin niyo ho, hindi sinabi ni Jesus na pinagpala ang mga inuusig. Okay? Tapos doon na siya nagtapos. Hindi yun ang sinabi niya eh. Hindi niya sinabi po na blessed are those who are persecuted because of their wrongdoing. You're persecuted because you're stupid, you're weird, legalistic, or self-righteous. But nililaw ho ni Jesus po dito sa Mateo 5:10, ang pinagpala ay ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa Ingles, because of righteousness. Hindi sinabi ni Jesus na blessed are those who lost their job or were ostracized at work because they are lazy. Na Christian ka, tamad-tamad mo sa trabaho, akala mo persecution na ho yun, na binabanggit ho ng Mateo 5:10. Hindi ho sinabi ni Jesus na blessed are those who were persecuted. At kabilang doon ng mga tao po na kinumpronta ho ng kanilang boss kasi hindi magandang kanilang trabaho. Walang ginawa ho doon sa loob ho ng opisina, simula pagdating, mag-makeup, okay, magbasa ng Bible, mag-pray, ikot ng ikot, nagsishare ng gospel. Importante yung nagbabasa ng Bible, importante nagsishare, pero yung oras sa trabaho nakukuha mo.
Hindi sinasabing, blessed are those who were persecuted because they were avoided by their unbelieving family members and friends. Kasi pag nag-share po ng gospel, wala hong understanding po ng tact. They become so pushy and judgmental. Hindi rin sinabi ho ng Bible ho na blessed are those who are persecuted because they have their own political affiliation. Dito sa Amerika, Democrat ka ba, Republican ka ba, hindi yun ang sinasabi pong blessed are those who are persecuted. Or you were confronted by a Christian brother or sister because there's an area of sin in your life. But here Jesus was so direct and so clear that he was saying, blessed are those who are persecuted because of righteousness or for living like Christ, for doing right. Is when you live out the Beatitudes, God says you are blessed and when persecuted. By the way ho, ang ating persecution po, pag-uusig po ay pwedeng mangyari dahil po sobrang nag-iilaw ang ating buhay. Because your life glows. It shines. And some people do not like it. That's why we are persecuted. But sana hindi ho tayo persecuted because we are attacking others. Yung alam mo, glaring Christians, ay yung mga Christian na sobrang critical, judgmental, legalistic ho, na sila na lang hong tama. Na lahat na pinapansin ho ang ginagawa ng mga tao na hindi ho Christian sa tingin nila. We become so self-righteous. At tulad ng sabi ko kanina, judgmental and legalistic. Kasi Pedro ho, nilinaw din ho niya yan sa unang Pedro 3:14, 16 hanggang 17. Anong sabi ho ni Pedro? Sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Ngunit gawin niyo ito ng mahinahon at may paggalang. Ito, napaka-importante ho niyan. Panatilihin niyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-ugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y pinahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo, eto na ho yun, dahil sa paggawa ng masama. Sana hindi ho ang pag-uusig dahil po sa kalokohan po natin. Dinagdag pa ho ni Pedro sa unang Pedro 4:15. Sabi ho ni Pedro, huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao. Grabe, yung mga binabanggit ho ditong mga larawan po ng mga inuusig sa kasamaan. Mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero, isama ko na ang mandadaya, babaero. Okay? Mangungutang na hindi nagbabayad. Wala ho doon yun. Okay? Hindi ho kasama doon yun. So Peter was basically saying, it's one thing if you suffer for doing right, and it is another thing if you suffer because of sin or wrongdoing. Again, si Dal Johnson po, nabanggit ko kanina po, author po ng isang libro patungkol sa Beatitudes. Itong sabi niya, sa Ingles po, pahintulutan niyo akong basahin. Jesus is not blessing those who get persecuted for being obnoxious in peacemaking. Paki-translate niyo na lang ho sa Tagalog. Pasensya na ho kayo. Or those who get persecuted for being tactless or who are culturally insensitive as they bear witness in the world. Jesus is not congratulating those who are persecuted for being dogmatically dogmatic or narrow-mindedly narrow-minded. Jesus is not applauding the thrill-seeking confrontationists or those with a victim complex. We are persecuted because we follow Jesus. We are persecuted because we live like Jesus. We are persecuted because we yes to God and we stand for truth and morals. At ilan ho sa inyo maaaring nakikinig ho ngayon o nanonood ho sa FB Live o sa inyong tahanan po o sa inyong local church na kaya ka inuusig po dahil nag-no ka. Nung inaaya ka muling mag-drugs, okay, o magdamo o anong klase ho ng illegal drugs, nagsabi ka ng hindi, ayaw ko na mandaya sa eskwelahan pag-exam. Nung nagsabi ka ng hindi, ayaw mo ng bullying, nakasama ka naman dati ng grupong yung nagbubully ng mga bata sa eskwelahan o mga kapitbahay nyo. Nung bigla ka humindi sa panonood po ng pornography with friends. Nagsabi ka ng no sa sex before marriage. Nung sabi ka ng no sa shoplifting,
Kapag hindi ka sumama sa mga kaibigan mong dating kasama mo sa ganong klaseng gawi, okay, tatawagin kang killjoy. O yung pag-cut ng klase, na dati may mga kaibigan kang kasama mong nagka-cut ng klase pag hindi mo type yung professor mo at ayaw niyo umatin ng klase. O nag-no ka sa pag-compromise ng iyong integrity just because of money. At ito'y samaring sa trabaho nangyayari ho. Inutusan ka ng boss mo sa isang bagay na ayaw mong gawin. You will be persecuted. And some of you probably are now being persecuted. Because of righteousness, you are being rejected, harassed, canceled, only because you want to live like Jesus. Si John MacArthur po, muli isang pastor ho dito sa Amerika, sa California. He nailed it when he said, righteousness is confrontational. Even when it is not preached in so many words, it confronts wickedness by its very conscience. Si Dr. Martin Lloyd-Jones po, isang minister of the gospel. Nung tinuro niya hong topic pong being persecuted because of righteousness, ito ho, 62 years ago. Nung binanggit niya po ito sa kanyang mensahe at basahin ko po sa atin, to become like Jesus, we have to become light. Light always exposes darkness and the darkness therefore always hates the light. Kaya hindi nila tayo gusto. We are not to be offensive. We are not to be foolish. We are not to be unwise. We are to not even to parade the Christian faith. We are not to do anything that calls for persecution, but by just being like Christ, persecution becomes inevitable. Ano yung dinagdag pa ni Martin Lloyd-Jones? Sabi nga, minsan po ang persecution o pag-uus ng gagaling po sa kapwa mananampalataya. O yun ho mga nadumadalo ng church. May sa loob ng church na ho na kung saan ikaw kabilang po o mga manampalataya sa ibang church. It is when we don't like other believers doing what we are not doing, and that is why we persecute them. Sabi ni Martin Lloyd-Jones po, dinagdag ho niya, the righteous are persecuted because they are different. That was why the Pharisees and the scribes hated our Lord. It was not because He was good. Maraming tao mababait naman eh. It was because He was different. There was something about Jesus Christ that condemned them. They felt all the righteousness was being made to look very tawdry. Hinahanap ko sa Tagalog ho yan, walang halaga. Ibig sabihin, o sa English, cheap or worthless. That's why they disliked. The righteous may not say anything, they do not condemn us in words, but just because they are what they are, they do in fact condemn us. They make us feel unhappy and we shrivel into nothing so that we hate them for it and try to find fault with them. But ang pangalawang sinabing dahilan po ng persecution o pag-uusig po ay dahil po tayo po ay nakadikit ho kay Kristo. Sa English po, andun ho yung phrase na because of me. It is persecution by association. Matthew 5 verse 11. Balikan ho natin, anong sabi ho doon? Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. At pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Ano ho yung huling sinabi? Nang dahil kay Kristo. Nang dahil sa akin. Alam niyo mang inulit po ni Jesus yan sa Mateo 10:22? Sabi ni Jesus, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At yun ho, binigyan din ho ng warning kanyang mga disipulo po sa aklat po ng Juan 15:8 hanggang 19. At itong sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, warning na kaagad eh. Kung napupuot sa inyo ang sanglibutan, alalahanin niyong ako munang kinapupuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin ito bilang Kanya. Pareho lang naman tayo eh. Pero iba na ho tayo kay Kristo. Nagbabago ang buhay natin. It's not perfection, but the direction of our lives are towards changing, God changing us slowly from glory to glory. Sabi nga po sa ng mga theologians, ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Isipin niyo po, combo meal yan eh. Kung aking pwedeng sabihin, it's a package deal. Kung mag-given na yan, si Jesus po kinapuotan ho ng mga tao sa lupa nung siya'y nabubuhay. Kaya ho ang mga yun po na sumusunod sa Kanya o Kanyang mga disipulo will also be persecuted as well. Si Pedro sa unang Pedro 4, simula po 14 hanggang 16, anong sabi niya? Nung sumunod po siya ng isang
letra sa mga tao pong dumadaan po sa pag-uusig nung panahon po niya. At ang sabi niya ho doon, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil siya'y mamamatay tao. Yung binanggit ko kanina. Magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag niyong ikahiya ito sa halip. Magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay niyo ang pangalan ni Kristo Jesus. At gusto ko lang sigurong banggitin po sa atin kasi ang sigurong katanungan ho ng marami o ng iba ho sa atin, bakit ako hindi nakararanas ng isang pag-uusig o persecution? Ilan sa inyo minsan naisip niyo, wala akong pag-uusig. Sa aking pamilya, sa aking kaibigan, sa mga kasama ko sa trabaho. Ang iniisip kong sagot ho dyan, na kaya wala kang karanasan ho kahit konti ng pag-uusig ay dahil po, siguro ang lahat ng kasama mo, lahat mga taga-church. Sa opisina, ang pinipili mo, nahanap mo, kailangan Christian. Siguro pag ikaw pumasok ka sa eskwelahan, sa universidad, ang hinahanap mo agad, ang gusto mong kasama lagi, Christian. Pag pumunta at kumakain ka sa labas, dapat ang restaurant pag-aahali ng Christian. Okay, pati yung suot mong t-shirt, dapat Christian Dior. Biro na lang ho yun. Kumbaga masyado kang insulated. Wala kang meaningful contacts with other people who are not attending church. Ang maaaring dahil lang kaya ka hindi inuusig, wala kang persecution ay dahil kapareho tayo ng mga ibang tao ng mundo. We live like them. Yun yung sinasabi ho ng Roma 12, conformed to the world. Kapareho na conform to the world. Parehong-pareho na tayo nila. Na kahit nga yung kaopisina mo, kaklase mo, hindi nga alam naman ng palataya kasi naitago mo ng napakatagal. Kaya walang pag-uusig. At kung wala ho tayong pag-uusig ay dahil po sa alinman ho doon sa dalawa. Lumayo ka na. Sa bahay, lahat kayo, Christian. Sa opisina, mga sinasamahan mo lang pili-pili, Christian. Hindi ka nakikipag-usap pag hindi Christian. Sa eskwelahan, ganun din ho. Importante po na meron kang community of believers in the Lord. But andito ho tayo. At yun ho ang susunod siguro sa August 11 po na mensahe po, we are the salt of the earth and the light of this world. Hindi natin pwedeng alisin ang ating mga sarili po sa ating mundong ginagalawan. But generally again, as followers of Jesus Christ, it's a reality that we will be persecuted because of righteousness. Because we are Jesus followers. But siguro maganda rin ho natin pong daanan po at pag-usapan po anong tamang tugon pag ikaw inuusig. Hindi madali ho ito sapagkat sinabi ho ng Biblia sa Mateo 5:12. Tingnan niyo ang sabi ho, pag ikaw daw po inuusig, you are being canceled, discriminated, slandered, harassed, insulted. Sabi po ng Mateo 5:12, ito ang sabi niya, magsaya kayo at magalak. Ewan ko ho, kung matutuwa kayong kasama ho ito dito. Kasi taliwas ito sa ating human nature. Di ba pag tayo ho inuusig, pinagtatawanan, alam mo yung lumalabas yung human nature, sinful nature, gusto mong gumanti. Di ba? Kaya ang ganda ho ng mensahe po nakaraang Sunday din, blessed are the peacemakers. Gusto mong labanan. Lahat na ng bagay na pwede mong gawin para makaganti ka kasi ayaw mong kinukutya ka, ayaw mong pinagtatawanan ka. I mean, we're talking about being persecuted because of righteousness, because of we are followers of Jesus Christ. But Jesus, again, was very specific to even mention that the right response, friends, if you are persecuted because of righteousness, because you are a follower of Jesus Christ, ang sabi ho sa Tagalog, magsaya kayo at magalak. Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ano yung ba ho yung sinabi po magsaya kayo at magalak? Ito po ay isang utos. Ito po ay isang imperative sa Greek. Anong ibig sabihin nun? Importante itong pakinggan.
Importante itong sundin. This is urgent, this is very essential, this is very important. Yun ang ibig sabihin pag imperative po. Nung sinulat po ito sa Greek, it's in the present tense, which basically means that God is commanding us to rejoice and be exceedingly glad, to be habitually rejoicing, continually rejoicing, and it's something that is ongoing. Alam niyo pala sa alaklat po ng Lucas, hindi ko naisama. But si Lucas ho, binanggit po yan sa Lucas sa 6:23. Ito po yung parallel scriptures po ng Beatitude sa Lucas. Anong ginamit po mga salita, ito ho, pag ikaw inuusig ka, sa English po ang pagkakasaling, rejoice and leap for joy. Lalo sa inyo, yun ho ang inyong initial reaction pag kayo po inuusig po dahil sa kayo po ay mga manampalataya na at nagbabago ng buhay natin. But yun ang sabi din ni Lucas, rejoice and live for joy. Even Peter commanded the believers. Saan ho yun? Sa unang Pedro 4:13. Sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maglubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So, pag-uutos ho talaga eh. Hindi ito, ibig sabihin po, just think positive, confess positive. No, it is an attitude of the heart. That amidst persecution and suffering, we can choose to be joyful. Naalala ko tuloy po ang kwento ho ng mga apostol. Lalo na ho sa Acts 5. Sa Ingles, hindi ko naisalin po sa Tagalog. Acts 5 verses 40-41, Amplified Bible. The council, Sanhedrin, Jewish High Court took si Gamaliel po ang tinutukoy dito. His advice, ano yung advice na yun? To leave the apostles alone. And after summoning the apostles, they plugged them. Yun ho, pinagbubuntal ho. Tama ba ang Tagalog ko? They were beaten and ordered them not to speak in the name of Jesus and released them. Tingnan niyo yung kwento ho ng mga unang manampalataya sa Acts. Sa verse 41, nung sabi doon, so they left the council, bitter, angry, and willing to fight. Hindi ho yun ang sabi ho doon. But ito ho yung kwento ho ng mga manampalataya ho nung unang panahon. Sa aklat po ng Gawa. Sa verse 41 sa English, so they left the council rejoicing that they had been considered worthy or dignified by indignity to suffer shame for the sake of His name. Friends, imagine them. They were beaten, and yet they were rejoicing. Imagine them. Dugo-dugo na ho yung kalamang ilong. Di ba? Namamaga na ho yung kalamang muka sa pag-ano sa kanila, pagbubugbog ho sa kanila. At maling may mga ngipin na hong natanggal. And yet they were rejoicing. So hindi ho yan something na, alam mo, kabahagi lang ng emosyon. It's a choice because you are now a believer that God has gifted you with the gift of joy. Kahit si Paul ho, nung panahon pong nakakulong ho siya, imagine ho, sa lahat ng kanyang dinaan ng persecution, anong sabi niya sa Philippians 1 verse 18? I rejoice. And I will what? And I will continue to rejoice. Si Chuck Swindoll po, isang pastor sa Amerika, sabi niya, joy is a positive attitude we choose to express. May isang pastor ho nagsabi, joy is an attitude, an approach to life rather than a reaction to it. It's not a pie in the sky. It doesn't pretend that life is great. Hindi nga eh. Binugbog nga yung mga manampalataya sa Book of Acts. It doesn't pretend that life is great. Pinagtatawa ng ka na nga ng mga kaklase mo eh. Ng mga opisina mo. Hindi dahil may mali kang ginagawa. Dahil lang kakaiba ka, nagbago ka, umaayaw ka na sa lahat ng kanilang mga imbitasyon sa paggawa ng isang kasamaan na dati nang kabilang ka doon. It's a choice, a matter of attitude that stems from our confidence in God, in who God is. David Paulison po, I hope I pronounce it right. Itong sabi niya, in the hands of a loving God, sorrow and suffering become the doorways into the greatest and most indestructible joys. At kadalasan ho sa mga panahon ng ating pag-uusik, kahit nga ho sa ating pong dinadaan ng suliranin o problema,
May mga kwento ba akong inaalala minsan yung mga tao na sobrang curious? Ang nagtatanong, bakit sa kabila ng dinadaanan mo, bakit meron ka pang kakayanang ngumiti? Kaya minsan tingin nila weird talaga eh. Hindi naman ikaw yun. It's coming from within because of your relationship with Jesus Christ. Rejoice in the Lord. Hindi in your circumstances. I'm rejoicing in the Lord because of my relationship with God now. I'm able to rejoice, experience joy. And not just happiness, but real joy. Hindi ito nakukuha ng pagpunta ho na kung saan-saang lugar. At pagkatapos nung wala ka ng kasiyahan, hinto, malalim ho ito, kagalakang nanggagaling kay Jesus. Alam niyo ho, habang sinasabi ko ho ito, hindi ko alam kung may mga dinadaanan ho tayo. At para ho pag-usapan po yung rejoice and be glad is something difficult for you. I understand. Because I know it is impossible for us to rejoice and be glad when you have a family member now that is suffering, who's sick, nasa ospital ngayon, hindi mo na alam kung kailan pa siya mabubuhay. Nawalan ka ng trabaho, nagkahiwalay kayong mag-asawa, at meron kayong 2 anak na may iwan sa iyo, financial, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng perang pwedeng ibuhay sa anak mo. At naiintindihan kong sinasabi ho natin, ang hirap naman yan. Yes, it is impossible to rejoice and be glad when we're suffering. That we even question, does God care? Does God know that I'm suffering? I know it's hard and difficult when God seems absent or uncaring. Especially when trials become so difficult and doubly hard to face. But friends, do not forget. And please remember that Jesus understands and He cares about those who are suffering. Ngayon, maaaring hindi ho natin maunawaan po sa ating dinadaanan po na pagsubok. But meron ho tayong pagpipili muli ho. We have a choice whether to be angry and bitter or rejoice and be glad in the Lord, because without Jesus, life is even more difficult to bear. 1980s hanggang 1990s po. Ewan ko natatandaan niyo ho ito. Sa mga nanonood sa akin sa Pilipinas po, sa Australia, sa Europe, saan man hong dako ho ng buong mundo. O Middle East. Ewan ko yung alam niyo yung kantang Joy is the Flag ang title. Ewan ko natatanda kasi biglang naalala ko na lang, naghahanda ako eh. Alam niyo yung, ewan kung gusto kong kantahin eh. Parang gusto kong kantahin. But alam niyo yung, joy is the flag that you fly in the castle of my heart, in the castle of my heart, in the castle of my heart. Joy is the flag that you fly in the castle of my heart, for the King is in residence there. Yun ho ang ibig sabihin nun. We can fly this flag, and that is joy, because in the castle of my heart, my King Jesus is in residence there. That friends, no matter what the circumstances we're facing, we're persecuted, insulted, canceled, ostracized, whatever suffering you may be facing, we can rejoice in Christ. I know it's hard and difficult, but God is saying here in Matthew 5 that the right response is again an upside-down kingdom response. Rejoice and be glad. When you are persecuted, insulted, and accused, falsely because you are a follower of Jesus. When you are hated and canceled because some people were offended for your stand for the truth. When you are harassed for refusing to compromise. At ito ho yung pangatlo at panghuli ho. Ito ho yung tinatawag natin sa English, rewards for persecution. Siguro ang Tagalog po sa rewards ay gantimpala. Alam niyo, pag binilikan po natin yung verse 10, malinaw ho doon sa Mateo 5:10,
Basahin ko na rin ho. Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Alam niyo, napakaganda hong pag-aralan po itong verse 10. Kasi ito na ho yung sinasabing, you're blessed. You are to be envied. Meron kang tinatawag na kaligayahan po na sobra-sobrang hindi po kayang unawain po ng napakarami. Kahit nga ho yung word na blessed o blessed, ibig sabihin, basically, God is congratulating you. That if you are persecuted in your school because you live like Jesus, parang sinasabi ni Jesus, congrats! Grabe, ano? Talagang kaiba ho talaga. If you are persecuted in your workplace as a Christian, congrats! At may mga dahilan po kung bakit ho sinabi ho ni Jesus na pinagpala po ang mga inuusig. Ang una ho ay dahil po sa Ingles, you have access of heaven. Alam niyo, pag inyo pong kinumpara po yung verse 10 sa verse 3, pareho eh. May parehong pangako. Pag binasa Mateo 5:3, basahin lang ho natin. Pareho po yung pangako. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Napansin niyo ho yun? Yung verse 10 po, na last beatitude, blessed and persecuted, kapareho ng pangako po ng verse 3. Nung sinabi ho ni Jesus na pinagpala ang mga walang inaasang kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Naalala, siguro pong sinabi ho ni Pastor Dave sa kanya hong mensahe po nung una na beatitude, blessed are the poor in spirit. Ito ang sabi niya, let me quote. Jesus taught the kingdom of God as a new way of living and thinking, not as a physical kingdom with walls and castle. Jesus promised that those who are poor in spirit will not be ignored, will now experience the benefits, listen well, or blessings of God's kingdom. Ito, hinighlight ko po. Both in this life, habang buhay ka pa, pag mananampalataya ka, meron kang blessing sa Diyos. Or in the afterlife. So it speaks of both the present and the future. Nung sinabi niya ho yun ni Jesus sa verse 10, basically Jesus is giving us comfort and hope in this verse, that the kingdom of heaven is ours when persecuted. It is the kingdom where Jesus is the king of our lives. A kingdom where Jesus rules in our hearts. A kingdom where we receive the benefits of being citizens of that kingdom. Alam niyo, para maunawaan natin, basahin natin Efeso 1:3. Si Pablo po ang sabi niya sa mga manampalataya, buhay hong manampalataya ng panahon yun. Itong sabi niya po sa mga taga-Epeso, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang, spiritual. Nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin ni Jesus dito, meron kang spiritual assets na hindi mo alam. Ang ganda lang kung nasasabi ni Pablo, sabi niya, ang maraming manampalataya, hindi alam na mayaman sila kay Kristo. Hindi ito mayaman dahil meron ka ng bahay. Hindi ito mayaman dahil meron ka ng malaking salapi sa iyong bangko, na pwede ka na mag-retire ng maaga at magbakasyon kung saan-saan, na sobra-sobra at labis-labis po yung pananalaping meron ka. Hindi ho yan ang sinasabi ko na assets. Because Paul was talking about spiritual assets that we have. Na because we are now the kids, the children of God, King's kids, ang tawag ho namin doon. Hindi mo alam kung anong meron ka kay Kristo Jesus. And Paul was talking about our unlimited blessings na nasa atin na ho dahil kay Kristo Jesus. Na hindi mo kailangang maghintay sa langit para makatanggap po ng pagpapala. We now, as believers and followers of God, we now have access to heaven's blessings. And friends, that includes His love, His power when we are going through a lot, His grace that abounds, His confidence, forgiveness. Di ba mga pagpapalahong spiritual ho yun? Kapag dumadaan ka sa persecution, grabe ho, meron ka ng ganong klaseng access sa magpapapala ho ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Na pag ikaw po ay dumadaan po sa oposisyon, panlalait po, paninira ho ng tao,
mas tumatatag ka ho bilang isang manampalataya. Si Rick Warren nga, ang sabi niya, the strongest believers are those who experience opposition the most. Si Khalil Gibran po, ito ang sabi niya. Ang sabi niya ho, sa isang quote, out of suffering have emerged the strongest souls, the most massive characters are seared with scars. Si Paul ho, anong sabi niya? Nakaranas ho ng kapangyarihan ng Diyos sa kabila ho ng kanyang persecution. Sabi niya ho sa 2 Corinthians 12 verse 10 sa Ingles, so I'm well pleased. He was glad. He was rejoicing with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties for the sake of Christ. For when I am weak, yan ho ang ating pong access sa heavenly blessings. For when I am weak in human strength, then I am strong, truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. That because we are now in Christ, followers of Jesus Christ, yes, we will be persecuted, yes, we will be suffering, but we always tap into the powers of heaven here on earth in order to face our sufferings. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. But pangalaho, ito ho yun. You will have the applause of heaven. Ewan ko kung inyo pong nakita na o nabasa pong aklat po ni Max Lucado, ang titulo ho, The Applause of Heaven. Sa pag-ituloy, pag-aaral po ng Beatitudes, sapagkat doon ho sinasabi niya, yes, we will be persecuted. But when we persevere, tayo ho ay makararanas po nung, alam niyo, yung pinapalakpakan kaho ng kalangitan. Yes, we will not be rewarded in this world because we are poor in spirit, we are mourners, we are meek or gentle, we are merciful or pure in heart, and peacemakers. But Jesus said, for the first time, that will be rewarded in heaven in this last beatitude, beatitude number 8. And he said, the reward is great. Si Gregory Brown, ang sabi niya sa kanyang aklat, patungkol sa beatitudes, itong sabi po ni Gregory Brown, we must remember that suffering for righteousness will be greatly rewarded in heaven. Kaya ho sa Mateo 5:12, anong sabi ho ni Jesus? Magsaya kayo at magalak sapagkat ano ho yun? Medyo konti ang inyong gantimpala sa langit. Hindi ho sinabi yun. Ang ganda ng sabi ni Jesus, malaki ang inyong gantimpala sa langit. At ito ho ang kauna-unang best po na sinabi niya po yung great is your reward. Alam niyo, kung mababasa niya pong unang Korinto 4:5 sa English, 1 Corinthians 4 verse 5. Naalala ko tuloy ito, ang sabi ho ni St. Paul, wait until the Lord comes. Ito na ho yung tinatawag na muli, manampalataya ka na, pagdating na sa langit, may tinatawag pong awards night. Sa Pilipinas, ewan ko ano bang mga award giving bodies ho dyan. FAMAS, Urian, Oscars. Sa langit ho meron nun. At ho yung context ho nun. Wait until the Lord comes. He will also bring to light what is hidden in the dark and reveal people's motives. Ito ang gusto ko yung basahin. Then each person will receive praise from God. Dali niyo ba yung word na praise? Sa Greek word is epainos. Ang ibig sabihin po niyan ay yung salitang applause. Ang Diyos ho, pagdating natin sa langit ho, alam ko, excited ba kayo doon? Kabila ng ating pagdurusa, kabila ho ng ating paghihirap, na pagdating nun sa langit ho, andun ho yung ang Diyos nakangiti sa'yo. Naalala niyo, isa ho nating pag-aaral po ng parables, well done my good and faithful servant. Merong pong palakpakan po sa kalangitan. Sa mga yun po na inusig po, at hindi ho sumusuko. Yun ho ang napakaganda ho sigurong imanisyon po ng pwede mangyari pagdating natin sa langit. Parang ating mga anak ho, pag kayong mga magulang, di ba? Ang bata naman, ang unang hinahanap. Pag meron siyang ginagawang maganda, okay? At gusto nyo magpa-impress, hindi ho yung kung sino-sino ho sa crowd. Ang unang hinahanap, where's my mom? Where's my dad? Mom, watch me, watch me. Dad, watch me, watch me. At pangit naman ho kung ang kanyang magulang walang hong magandang reaction. Di ba tayong mga magulang, wow, ang galing mo anak. Papalakpak pa ho tayo at ang bata ho na ating sariling mga anak, tuwang-tuwa na ho doon. How much more our God, our King, the most important person in our lives, when we meet Him in heaven, will applaud us. At sasabihin sa ating, congratulations.
At doon ho, nabanggit pa ho ng mga ilang pong talata sa Biblia, meron ho mga tinatawag pong rewards. At isa ho doon, the crown of life. Nabanggit po yung Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Sa English po, crown of life actually yan. Na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Pahayag 2:10, which is called the Book of Homecoming. Revelation po sa English. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang sa kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Maybe it's a reminder for us to look upward, to have an eternal perspective, that this home is not our real home. That we're just passing through, but our home, real home is up there in heaven. And there we'll receive the crown of life. Si Moses po, ang paalala ho sa atin, kapag may dinadaanan po tayo, banggitin ko na lang sa verse 26. Anong sabi at sekreto ho ni Moses sa lahat ng kanyang dinaanan po nung tayo'y nabubuhay dito? Sabi sa verse 26, tinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ano hong sekreto niya? Nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Kahit si Paul, ano pong kanyang sikreto? Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinanas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kumbaga sa English, parang sinasabi niya rito, actually, maliit na pagsubok o temporary lang po yun, hindi magtatagal. Busa yun naman hong pagsubok o kahit na persecution. Sa verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian labang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Maaring mahirap ang dinadaanan mo. Pakiramdam nag-iisa ka ho. Huwag nang kakalimutan po ang sinabi ni Moses sa ni Paul, that we always need to look upward, to turn our eyes on Jesus. Anong kawitin po na palagi kong naalala pag patungkol po sa kalangitan, yung kantang, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. But ito yung huling gantimpala ho natin kay Kristo. You are affirmed in heaven. Kasi yung mga yun po na inuusig po at nakaranasan ng persecution, yun ho ay kilala ho sa kalangitan. They were being honored and recognized. Kaya nga Mateo 5:12, anong sabi doon? Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahan yung inusig din ang mga propeta. Sino ba naman yun? Siguro naisip nyo si Elijah. Na inusig po ni King Ahab at ang kanyang asawang si Jezebel. O si Jeremiah po na nakulong ho at pinatay ho sapagkat pinagbabato ho siya. O si Isaiah po na pinutol po sa dalawang kanyang katawan. At yun ang sinasabi ho ni Jesus na alalahanin ang mga inusig din ng mga propetang nauna sa atin. Na hindi ho tayo nag-iisa. Nang lahat po ng manampalataya, may ganong klaseng eksperyensya if they pursue righteousness, hunger and thirst. For righteousness' sake, because of Jesus Christ, you are not alone. Marami kang kasama sa iyong dinadaanan that when you are persecuted for living like Christ, for loving like Christ, for serving like Christ, Jesus was saying you are in good company. Huwag mo natin kakalimutan po yun. Kahit po ang Biblia, napakaraming kwento po sa Bagong Tipan na mga inusig po at namatay ho dahil sa pananampalataya. Yung 12 maliban po kay Judas, dumanas po ng pighati nung kanilang kamatayan at napakaraming kwento at walang katapusang kwento ho ng mga example ho na inusig ho. Kahit sa Hebrews 11, ito ho yung kwento ho na may natag nating heroes of faith. At sa bandang dulo ho ng Kabanata 11, basahin ko po ang sabi doon. Dahil sa pananampalataya, binalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumanggi sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y
muling buhayin at magtamo ng mas magandang, mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding kinandina o kinadena at binilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Kaya importante ho sa ating panahon na dumadaang ka man ngayon na meron kang isang komunidad, isang village. Again, lives are stronger when connections are deeper. Kaya importante ho meron kang church involvement, meron kang huddle. Na kapag ikaw dumadaan ho, may mga tao nagdadasal para sa iyo. Ang mga tao pong nag-i-encourage sa iyo ho. Kapag ikaw po ay inuusig, tinututya, pinagtatawan ng mga kaibigan mo at opisina mo. Siguro tapusin ko po sa isang profile po ni Sadhu Sundar Singh at nangangalan pong Sinokseng. Sinokseng po ang unang gusto kong pakitang larawan po sa inyo. Ito po ay kwento ho ng maaring naalan yung awitin pong I have decided to follow Jesus. Sapagkat yung lyrics po ng awiting yun ay nanggaling po sa mahuling sinabi po Nokseng, a man from the Garo tribe in Assam, sa Northeast India. It is today the song of the Garo people and an anthem for persecution. The despised, severe opposition missionaries shared the gospel in Assam, in India. And one of them shared the gospel to Nokseng, his wife, and 2 kids. Therefore, what happened to them? They received Jesus Christ as their Savior, and as a result, many villagers turned to Jesus. To Jesus, rather. Nahirapan ako Tagalog English. Nung napakinggan po ito ng pinaka-leader po ng village po, pinagtipon-tipon niya ho yung mga nasa village. Tinawag ho niya si Nokseng and demanded that he renounce his faith publicly or face death. Touched by the Holy Spirit, Nokseng replied, I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Mas lalong nagalit po ang pinakapinuno ho ng village at pinagbabaril po yung 2 anak po ni Nokseng. Again, he demanded Nokseng to deny his faith if he wanted to spare his wife. But again, Nokseng, the leader of his family, responded, though no one joins me, still I will follow. No turning back. No turning back. Nokseng's wife also died on shooting. The chief then asked for the final time to deny his faith and live. Nokseng gladly said these final words, the cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. He was shot immediately like the rest of his family, but this triggered a mass revival in the village, beginning with the chief. The Holy Spirit touched him and then spontaneously confessed, I too belong to Jesus Christ. And when the gathered villagers heard their chief confessing his faith in Jesus Christ, the whole village accepted Christ as their Lord and Savior. But binanggit ko ang pangalan ni Sadhu Sundar Singh. Anong relasyon niya kay Nokseng? Sapagkat si Sadhu Sundar Singh, isa pong Indian, na pinanganak po sa Punjab, Northern India. He was the youngest son of a wealthy Sikh family, yung religion ho nilang panahong yun. Ang kanyang nanay po, deep religious woman, nurtured him in the Sikh tradition. He was taught about Hinduism, came along with his parents to Hindu and Sikh temples. Owing to his mother's connection with some women from the British mission in Lapjor, Sundar was able to enter the school run by the missionary. At doon ho na-expose po si Sundar sa Biblia. With the death of his beloved mother, when he was only 14 years old, his life changed dramatically. Ito ho si Sundar Singh. The young Sundar grew increasingly despairing and aggressive, convinced that what Jesus had taught was completely wrong. He tore the Bible apart and burned it. He even threw stones at preachers and encouraged others to do likewise. Still, however hard he tried, he couldn't find the peace he had been seeking for his own religion. Sundar had arrived at the point of desperation. He had decided to throw himself under the Ludian express train if God did not reveal to him the true way of peace. To his amazement, ito na ho yung kanyang turning point. He saw light amidst darkness. Jesus' figure in the radiance, Jesus Christ was there in the room, shining, radiating inexpressible joy and peace and love, looking at him with compassion, asking, why do you persecute me? I died for you. To cut a long story short, nagbago ang buhay niya. He was baptized in an English church in Simla.
He decided to become a sadhu, an Indian devotee, a holy person, so that he could dedicate himself to the Lord Jesus Christ. At bilang isang sadhu, S-A-D-H-U, ang sinusuot niya yung yellow robe. Bakit ito? Napaka-controversial ho nung panahon yun bilang manampalataya because he wanted to keep an outside appearance of Hinduism to identify with his people in India. He lived on the charity of others, abandoned all possession, maintained celibacy. He was convinced that this was the best way to introduce the gospel to his people. He was renounced by his father and family, ostracized. His brother even attempted to poison him. He was poisoned a number of times by his own family. People in their area threw snakes into his house, but he was rescued from his treatment with the help of a nearby British Christian. But nevertheless, he was unwilling to denounce his master on the face of family's rejection. In the following years, he was often persecuted, but he was also miraculously delivered by the Lord. Even when he was faced with imprisonment, starvation, beatings, near-death experiences from those who opposed the gospel, Sandor never thought of himself. Ito isang kwentong nababanggit sa kanya. On one occasion, Sandor told some harvesters about the parable of the weeds. Nagtuturo na ho siya. They became annoyed and cursed him. One of them threw a stone at Sandor's head. At that instant, the stone thrower was struck by such a painful headache that he had to lie down on the ground. And without hesitation, sa ito hong ginawa po ni Sandor, he took over the man's chore and helped them harvest the crops. Anong resulta? They soon became friendly to him and invited him home. Their hearts eventually became open to the gospel. One time, Sadhu Sandor Singh was inspired by the dying words of Nokseng and set the words to music to the tune of a traditional Indian folk melody. The words were eventually translated to English, giving us the version of the hymns that we know and sing today. Ito na ho yung lyrics. And we'll be singing this song after this. Anong laman ho ng awiting yun? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Again, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Do none go with me. I still will follow. No turning back. No turning back. Can I invite you ho today, kung nasan man ho tayo, kung po pwede nga ho, kahit nakaupo ho tayo sa ating sariling tahanan, hindi ko alam kung gusto nyo tumayo ho. Sumabay po sa awiting po. Habang tawagin ko po ang ating pong banda ho, upang muli awitin po sa atin po ang awiting Christ is Enough. Ang mga ilang linya ho doon ay hango po sa mga lyrics po. Nagaling po sa kwento po ni Nokseng that we have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sige ho, sabayan ho natin po ang awitin po to. Christ is enough. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial
Sa ating pagtatapos ho, basahin ko lang po itong Hebreo 10:32 hanggang 34. Alalahanin niyo nakaraang panahon nung una kayong naliwanagan. Dumaan kayo sa matinding hirap, pero tinis niyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan naalipusta kayo at pinag-uusik sa harapan ng mga tao, at kung minsan na may dinadamayin niyo ang mga kapatid na dumaranas ng gantong pagsubok. Dinadamayin niyo ang mga kapatid na nakabilanggo at kahit inagawang kayo ng mga ari-arian, tiniis niyo na ito ng may kagalakan. Dahil alam niyong mayroong kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Tayo manalangin po sa ating pagtatapos. Panginoon, nagpapasalamat po muli sa pagtatapos ng aming sharing Beatitude Bliss. Salamat po sa mga panahon na kinaugnay mo kami. Nagkaroon kami ng pagsusuko ng aming mga sarili sa mga panahon aming Ama na kinakaugnay mo kami sa mga mensahe, Panginoong Diyos, sa Beatitude. Salamat, Panginoon, sa sharing to. Salamat sa mga aming mga pastor na siyang ginamit mo, Panginoon, sa pagtuturo at pagbibigay, Panginoon, ng mensahe, Panginoon, para sa sharing ito. Lumalapit kami sa iyo, Panginoong Diyos, at nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa aming Ama, na sa lahat, Ama, ng aming pwedeng maranasan sapagkat kami na kay Kristo Jesus. At dahil sa pagpili namin mamuhay kay Kristo, at meron kaming karanasan, aming Ama, na pag-uusig, pangutya, Panginoon, at kasama doon ang mga kasanuling yung sinasabi patungkol sa amin, O Diyos. But Panginoon, aming Ama, kami po ay nakatingin kay Kristo, na siyang dumaan din, Panginoon, sa panahon ng paghihirap. At Panginoong Diyos, sa aming Ama, ikaw ang siyang naging ehemplo namin ngayon. Kapag sinasabi mo, Panginoong Diyos, rejoice and be glad, for great is your reward. Lord, hindi kami pangmatagalan dito sa lupa. Ang aming tunay na tahanan nasa langit. Kaya muli, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kahit sa mga panahong nahihirapan, O Diyos, sa aming Ama. Sapagkat ikaw ang nagbibigay ng lakas, ikaw ang nagbibigay, Panginoon, aming Ama, ng kapayapaan na hindi maintindihan ng mundo sa kabila ng mga pag-uusig, kabila, Panginoon, Ama, ng mga suliranin ng aming pamilya, ng aming Panginoong Diyos, sa aming Ama, mga anak na dinadaanan ng aming Ama na sunod-sunod na problema sa buhay, O Diyos. But Lord, we are overcomers in Christ. You are our peace, our joy. You have given us the grace that we need to overcome. At doon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat mo, O Diyos, sa lahat-lahat, Panginoon, naman ng tagumpay na binibigay mo sa amin. Sapagkat, Panginoon, namang masarap na mapakinggan pagdating namin sa langit. Yung sabihin mong, well done, my good and faithful servant. Yung palakpakan kami, Panginoon, hindi dahil magaling kami, kundi dahil, Panginoon, aming Ama. Nagpatuloy kami at hindi kami sumuko sa kabila ng mga pag-usig, mga problema, at paghihirap, O Diyos. Lord, tinataas ang bawat isa sa amin na may mga dinadaanan sa mga anak, sa pamilya, sa magulang, sa business, sa aming pag-aaral, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na hinihiling namin na gumalaw, kumilos, Panginoong Diyos. At ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na muli in advance for the answers to our prayers. Bless even our tithes and offerings as we lift up to you our villages, O God, everywhere. Ikaw pong patuloy na magbigay ng pangailangan ng gawain at ang mga manggagawa, Panginoon, na amin po, Panginoong, iglesyang sinusuportahan. Salamat po muli. Iniibig ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ito po ang aming pasalamat at pagpuri sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.